Yan, good morning po mga kapatid sa Panginoon. Praise the Lord for this morning na ibinigay po niya sa atin upang makapag-share po muli ng devotion today. And topic na gusto ko pong i-share sa bawat isa ay living clean in a dirty world. No? Paano po ba tayo mabubuhay ng malinis sa maruming sanlibutan pong ito? Well, ang sagot po sa tanong na yan ay makikita po natin kung marirealize po natin na bilang believers of the Lord Jesus Christ, bilang mga Kristiyano, tayo po ay may ibang nature compare po sa sanlibutan ito sapagkat tayo po ay refleksyon ng ilaw ng ating pong Panginoong Jesucristo. Now, kung titingnan po natin ang ating scripture reading sa 2 Corinthians chapter 6, verse 14 to 16, that is our scripture reading. And sabi po dito ni Apostol Pablo, i-highlight ko na lang po dito yung isang statement po niya. Sabi niya, "And what communion hath light with darkness?" Ano po ba ang pakikiisa, ang pakikisama ng liwanag sa kadiliman? Hindi po pwedeng pagsamahin po yan. At kung titingnan po natin ang John 8:12, sinabi ng Panginoong Jesucristo, "Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world." So, Jesus po ang liwanag ng sanlibutan. Sabi niya, "He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life." So, kung sino man daw pong sumusunod sa Panginoon, ay hindi po dapat lumalakad sa kadiliman, kundi siya po ay mayroong liwanag ng buhay. No? Binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Iniligtas tayo ng Panginoon. In fact, ang atin pong walang hanggang tirahan po ay hindi po sa lupang ito, kundi yun po ay sa langit. At ang Diyos ay sa mundong ito, patuloy tayong nililinis sa persona ng atin pong Panginoong Jesucristo. So, ang kalooban po ng Diyos sa buhay ng bawat isa, sa iyo kapatid, ay mabuhay ng malinis sa mundong ito na napakadilim. Kung titingnan po natin ang bayan ng Panginoon, ang Israel, no, ang Diyos po ay mayroong utos sa kanila na patuloy na ang templo ay dapat magliwanag. So, kailangan po nilang pailawin yung kanilang mga lamps, yung kanilang mga lampara. Araw man po yan or gabi. So, magdamag po, kailangan nakaliwanag po yung kanilang lamps sa temple. At ang Diyos ay nagbigay po ng specific command sa kanila na kailangan isang magandang olive oil yung kanila pong gagamitin upang patuloy po na magliwanag yung kanilang temple. But the problem with the people of God, sila po ay naging kampante, or sila po ay naging parang naging complacent po sila sa kanilang debosyon sa Panginoon. Kumbaga, hindi pa nila pinahalagahan yung debosyon nila sa Panginoon at gumamit po sila ng mga mumurahing langis na lang po sa kanilang lamp. At yun po yung ginamit nila. At dahil po doon, nagsimula po na ang temple ng Panginoon ay yun po ay napuno ng usok, no? At yung mga dingding, makikita po natin sa recorded sa Bible na yun po ay tawag dito po, dumilim, mga kapatid. So, yun po ang nangyari. At yun din po ang mangyayari sa buhay natin bilang mga mananampalataya, na pag hindi po natin iningatan ang debosyon natin sa Panginoon o hindi po natin nililinis sa tulong ng Diyos ang ating buhay bilang isang Kristiyano, yung liwanag ng Panginoon na nasa atin ay nadidiliman po yan, no? Nadidim po yan, lumalabo po yan. So, kung hindi po tayo magiging maingat, no? Kahit po sa mga nakakasama po natin, na minsan iniisip po natin na kahit sino lang ang kasama natin, that's it, na hindi na po natin iingatan ang buhay natin sa Panginoon. At hindi po natin nare-realize na ang buhay natin ay unti-unti na po palang dumidilim, mga kapatid. And sometimes, ang nagiging problem natin today as a Christian, of course, is the entertainment, no? Yung mga bagay na ating napapanood, mga ating nakikita, mga atin pong patuloy na sinusubaybayan sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Kung magiging complacent po tayo sa buhay natin sa Panginoon, babaliwalain natin yung relasyon natin sa Panginoon at papayagan na lang po natin na ang sanlibutan ito ay patuloy na magdilim sa buhay po natin, mga kapatid.
ang liwanag ng Panginoon na sana'y nagsashine sa buhay natin bilang mananampalataya, yan po ay dumidilim, yan po ay lumalabo mga kapatid. That's why may mga Christian po na kahit anong tingin nyo po sa kanilang buhay, parang hindi nyo po makita ang liwanag ng Panginoon. Saan man po sila magpunta, nasa trabaho man po sila, nasa negosyo man sila, nasa paaralan man sila, nasa tahanan man sila, or nasaan man po silang lugar. Minsan kahit nga po nasa simbahan, mga kapatid, hindi po natin makita ang liwanag ng Panginoon. No, I'm not being judgmental, pero napakahalaga po na ma-realize po natin ang usapin pong ito, mga kapatid, sa buhay natin bilang isang mananampalataya. Sapagkat yan po ay nakakalungkot na katotohanan sa buhay ng maraming Kristiyano sapagkat hindi po natin iniingatan ang buhay natin sa Panginoon. So, napakahalaga po na lagi tayong merong pag-aaral ng salita ng Diyos, nagpe-pray tayo sa Panginoon, nang sa gayon, nire-reveal ng Diyos sa mga bagay na karumihan sa ating buhay, no? Mga bagay na dapat nating isukos sa Kanya, mga bagay na dapat nating ipalinis sa Kanya sa buhay natin upang yung liwanag ng Panginoon na ibinigay sa atin, ipinagkatiwala sa atin, ay patuloy na magliwanag, patuloy na mahayag sa mga taong nakakasalamuha po natin. Sabi nga sa Bible, sa Matthew, hindi po ba, "Let your light so shine before men, that they may see your good works, and glorify your Father which is in heaven." So, tayo po ay dapat magliwanag sa sanlibutan ito upang makita nila ang ating mga mabubuting gawa at maluwalhati po yung ating amang nasa langit. So, napakahalaga po na tanungin natin ng Panginoon this morning, "Lord, ano yung mga impurity sa buhay ko? Mga bagay na marurumi, na aring nakikita ko, maaring nahawakan ko, maaring iniisip ko, maaring nasa puso ko na mga marurumi na gusto mong tanggalin sa aking buhay." At naniniwala ako, i-reveal po yan ng Panginoong Diyos at bibigyan po niya tayo ng lakas sa pamamagitan ng Holy Spirit sa ating kalooban at sa liwanag ng kaligtasan ng Diyos na nasa ating kalooban, ay patuloy po na tayo'y papatawarin ng Panginoon. Of course, pag humingi tayo ng tawad sa ating kasalanan, lilinisin po niya tayo. Sabi nga po sa 1 John 1:9, sa lahat po ng ating kalikuan, lilinisin tayo ng Panginoon. So that should be our prayer this morning. Let us pray. Father in heaven, thank you for this devotion. I pray, Lord, na i-reveal niyo po anuman pong impurities, mga maduduming bagay sa aking buhay. At patawarin niyo po ako, O Diyos. Linisin niyo po nawa ako, Panginoon. At tulungan niyo po ako na magliwanag sa mundong ito na puno ng karumihan. Tulungan niyo po ako, Lord, na mabuhay ng malinis sa maruming mundong ito, Panginoong Diyos. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.